Bakit sa tao ipinamahala ng Diyos ang lahat ng kanyang mga nilikha? Matapos kasing lalangin ng Diyos ang lahat ng bagay, huli niyang nilikha ang tao at dito niya ipinagkatiwala ang pamamahala sa lahat ng kanyang mga nilikha. Sinasabi sa Genesis chapter 1 verse 26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Base dito, binigyan ng kapangyarihan ng Diyos ang tao na pamahalaan ang lahat ng nilalang. So ang tanong, bakit sa tao at hindi sa mga anghel? Na samantalang ang mga anghel ay mas skillful, mas matalino at mas malakas kaysa sa tao. Bakit nga ba sa tao? Yan ang ating tatalakayin dito sa part 3 ng Bible Study Series na pinamagatan, What is Man? Balik tayo sa tanong, bakit sa tao ipinagkatiwala ng Diyos ang pamamahala sa lahat ng kanyang mga nilikha? At naririto ang 4 na dahilan. Number 1, ang tao lamang kasi ang natatanging nilalang na may kakayahan makipag-communicate, even makipag-interact both sa spiritual realm at sa physical realm. Ang physical realm ay ang physical na mundong ginagalawan natin. Kasama dito ang buong universe. Ito ang material creation. At ang spiritual realm naman ay masasabi natin another dimension kung saan naroroon aktwal ang Diyos at ang mga spiritual na nilalang. Ngayon, ang tao ay nilikha ng Diyos sa disenyo na may kakayahan makipag-interact dito sa physical na mundo and at the same time makipag-communicate sa Diyos na nasa spiritual realm. Genesis chapter 2 verse 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So ang tao ay merong physical na katawan gawa sa alabok ng lupa na parte ng physical realm o material creation. Ito ang dahilan kung bakit may kakayahan tayong makipag-interact at makaapekto dito sa physical na mundo dahil meron tayong katawan gawa sa physical realm. Isang bagay na wala sa mga anghel dahil sila nga ay mga nilikha ng Diyos bilang mga spiritual being, meaning wala silang physical na katawan. Paano nila pamamahalaan ang physical na mundo kung sila mismo walang physical na katawan? So ang tao ang fit sa gawaing ito. Kaya naman sa tao ipinagkatiwala ng Diyos ang pamamahala sa lahat ng kanyang nilalang. Number 2, ang tao ang natatanging nilalang ng Diyos na itinalaga ng Diyos para maging mga anak niya. Efeso chapter 1 verse 5, na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang kaniya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. So bago pa nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, nasa isip na ng Diyos ang mga taong ito. Ito ay mga itinalaga niya na maging anak niya sa pamamagitan ng pagkukupkop o adoption. So bilang pamilya ng Diyos, hindi ginawang pinakahuli ng Diyos ang tao. Sa halip ninais ng Diyos na ang lahat ng nilalang ay magpasakop sa otoridad ng tao. At number 3, taglay ng tao ang imahe ng Diyos. Genesis chapter 1 verse 26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan. Kapangyarihan na pamahalaan ang lahat ng nilalang. Ito ang isa sa mga kondisyon ng pagiging tagapamahala. Kung hindi taglay ng tao ang imahe ng Diyos, hindi ipagkakatiwala ng Diyos sa tao ang lahat ng kanyang mga nilalang. Ang imaheng binabanggit dito ay imahe ng kabanalan at katuwiran. At taglay ng tao ang imahe na yon. Expected sa tao na pamamahalaan niya ang buong sanlibutan base sa kabanalan at katuwiran. Ang tao ang naging representative ng Diyos bilang nagtataglay ng imahe ng Diyos. At ang number 4, para mahubog ang karakter ng Diyos sa tao. Yes, taglay ng tao ang imahe ng Diyos. Taglay din ng tao ang espiritu ng Diyos. Pero nung mga early days ng tao, noong kakalikha pa lang ng Diyos sa tao, ang tao noon ay inosente pa. Hindi pa nailalabas ang buong potensyal ng karakter ng Diyos na nasa tao. Kaya naman ang tungkuling ibinigay ng Diyos sa tao, yon ang maghuhubog o magde-develop ng karakter ng Diyos na taglay ng tao sa kanyang sarili. Isang kamanghamanghang tungkulin na ipinagkaloob ng Diyos sa tao. Pero alam natin ang istorya. Ang tao ay tumalikod sa Diyos, nahulog sa kasalanan at napalayo sa Diyos.
At doon na nagsimula ang kawindang-windang na mga pangyayari sa history ng humanity, na siya naman tatalakayin natin sa buong series na ito. Sa susunod na episode, tatalakayin naman natin doon kung sino si Adan. Kaya naman, inaanyayahan kitang muli na subaybayan ang part 4 ng Bible Study series na ito na pinamagatan, What is Man? Muli, maraming salamat and God bless you all.